Tahimik ang gabi, pero tila may bagyo sa puso ni Lian. Ang eksena sa hallway, si Paolo na may dalang bulaklak at si Josh, desperado sa kanyang pintuan, patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Sa kabila ng sakit ng nakaraan, hindi niya maitanggi na ang pagbabalik ni Josh ay muling gumulo sa kanyang damdamin. Lian, bakit parang bumabalik ka sa taong nanakit sa'yo? Tama pa ba to? Tanong niya sa sarili habang pinipilit maging matatag. Kinabukasan, nagpasya si Lian na kausapin si Josh. Sa kabila ng lahat, kailangan niyang malaman kung totoo pa rin ang nararamdaman niya. Nagkita sila sa maliit na kafe na madalas nilang puntahan noon. Si Josh, mukhang payat at pagod pero puno ng determinasyon. Salamat sa pagpunta, Lee. Alam kong wala akong karapatan, pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Hindi ko dapat sinaktan ang taong pinakamahalaga sa akin, bungad ni Josh. Hawak ang kape ngunit halatang kinakabahan. Josh, ilang beses mo akong nasaktan? Anong gusto mong mangyari? Na parang wala lang lahat ng ginawa mo? Tanong ni Lian, pilit pinapanatili ang lamig ng kanyang boses. Hindi, Lian. Gusto ko lang ng isa pang pagkakataon. Mahal pa rin kita. Alam kong mahirap paniwalaan, pero ako pa rin ang lalaking nangako sa'yo noon. Sagot ni Josh, halos magmakaawa. Tahimik si Lian. May bahagi ng puso niya na nagsasabing lumayo na, pero may mas malakas na bahagi na gusto siyang maniwala. Josh, hindi ko alam kung kaya ko pa. Pero gusto kong malaman kung seryoso ka talaga. Sagot ni Lian, halos pabulong. Nakangiti si Josh. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lian ang dating lalaking minahal niya. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan nilang ayusin ang kanilang relasyon. Muli silang nag-date, nagbalik sa mga simpleng bagay na dati nilang ginagawa. Naglakad sa ilalim ng mga bituin, nagtawanan habang kumakain ng isaw at nagkukwentuhan hanggang madaling araw. Sa mga panahong iyon, si Paolo ay tahimik na lumayo. Hindi niya ninais na makisawsaw sa desisyon ni Lian, ngunit ramdam niya ang bigat ng pagkawala nito. Kung mahal mo talaga siya, hayaan mo siyang maging masaya, sabi ni Paolo sa sarili habang tinitingnan ang mga bulaklak na hindi niya naibigay. Ngunit kahit muling bumalik ang mga ngiti sa mukha ni Lian, may bahagi pa rin ang puso niya na puno ng pagdududa. Isang gabi, habang naghuhugas ng pinggan si Lian, napansin niyang naiwan ni Josh ang kanyang cellphone sa mesa. May tumatawag, isang pangalan na hindi pamilyar. Hana, nakasulat sa screen. Natigilan si Lian. Tumutok siya sa telepono at bago niya mapigilan ang sarili, sinagot niya ang tawag. Hello, Josh? Hindi ka sumasagot sa mga message ko. Kailangan natin mag-usap, sabi ng babae sa kabilang linya. Hindi makapagsalita si Lian. Nanginginig ang kamay niya habang ibinaba ang telepono. Nang bumalik si Josh mula sa labas, natagpuan niya si Lian, nakatayo sa mesa, hawak ang cellphone niya. Josh, anong ibig sabihin nito? Akala ko ba tapos na kayo ni Hana? Tanong ni Lian, basag ang boses. Lee, hindi yan ang iniisip mo. Sagot ni Josh, pilit na inaabot ang telepono. Hindi? Paliwanag mo, Josh. Lahat ng ito, ang pagbalik mo, ang mga pangako mo, lahat ba ng to kasinungalingan lang ulit? Lian, hindi ko siya mahal, pero, nag-uusap pa rin kami. Pero ikaw ang mahal ko. Sagot ni Josh, desperado. Hindi na ako maniniwala, Josh. Minsan na akong niloko at hindi na uli mangyayari yon. Tumakbo si Lian palabas ng bahay, bit-bit ang sakit at galit. Walang ibang lugar na naisip si Lian kundi ang pintuan ni Paolo. Sa kabila ng lahat, alam niyang naroon ang taong hindi kailanman nagbigay ng dahilan para saktan siya. Pagbukas ng pinto, nagulat si Paolo nang makita si Lian, umiiyak at tila nawalan ng lakas. Lian, anong nangyari? Tanong ni Paolo, halatang nag-aalala. Hindi sumagot si Lian. Sa halip, niyakap niya si Paolo ng mahigpit. Tila ang yakap na iyon ang tanging bagay na nagpapalakas sa kanya. Paolo, tama ka. Hindi na dapat ako bumalik sa nakaraan, bulong ni Lian. Pinunasan ni Paolo ang kanyang luha at ngumiti. Lian, hindi kita pipilitin, pero nandito ako. Lagi akong nandito. Kinabukasan, habang nagkakape si Lian, nakatanggap siya ng isang misteryosong sulat. Walang pangalan ng sender, ngunit nang buksan niya ito, tumambad ang isang larawan.
Si Josh at si Hannah magkasama sa isang restaurant, nakangiti. Sa likod ng larawan, may nakasulat, "Alam mo ba ang totoo tungkol kay Josh?" Natigilan si Lian. Sino ang nagpadala nito? At ano ang ibig sabihin ng larawan?